Kale, carrots, broccoli shake. Sana kuya, pero di bali na lang. Mahinang usal niya. Gusto niyang ang gawa ng kanyang asawa. Okay, magpapadala ko dito ng gagawing shake. Magpahinga ka muna, okay? Aniya. Sige kuya. Mahal na mahal kita, Bianca. Ikaw lang ang meron ako. Gagawin ni kuya lahat. Kaya sana magtiwala ka, baby sis. Masuyong bulong nito habang yakap siya. Mahal din kita, kuya. Naiiyak niyang tugon. Kasalukuyang kausap ni Mayor Armand Lorenzo si Kenneth Cheng. Pumunta ito sa Santa Barbara nang itawag niyang alam niya kung nasaan si Bianca Santillan. Where is she? Wika nito. Nang makapasok sa bahay niya. You know that? I'm not giving it away for free, Mr. Cheng. Ani. Okay, ako dali kausap. Magkano? 10 million in shares sa Ching Corporation. Nakangising sagot niya. Ito sa tauhan. Maya-maya naglabas ito ng pera at nilapag ang bag sa harapan niya. Now, where is Bianca? Angil nito sa kanya. Well, akmang sasagot siya nang tinawag siya ng bunso niya. Daddy, may sasabihin akong importante. Nagmamadaling wika nito. Ano ka ba naman, Melissa? Kunot noong wika niya na namumutla. Please, importante po ang sasabihin ko, Daddy. Pakiusap nito. Mr. Cheng, sandali lang. Inilapag niya ang pera at inakay ang anak sa isang sulok. Ano bang sasabihin mo na hindi pwedeng makapaghintay? Aniya. Daddy, nagkakagulo sa asyenda at sa Kapitolyo. Nawawalang babaeng yun. Mariing bulong nito. Ano? Galit na usal niya rito. Problem? Punot noong singit ni Kenneth Cheng sa kanila. Wala, Mr. Cheng. It's just that Bianca is nowhere to be found. Nawawala siya. Nautal na wika niya. Ano? Kita niya ang pagbalasik ng anyo nito. Paano nangyari yun? Ano, ako ba'y ginagago nyo? Kinasan ito ang baril at itinutok sa kanya. Hindi, Mr. Cheng. Ang pagkakalam ko ay nasa Hacienda Villapuerte siya. Nanginginig na bulalas niya. Hacienda Villapuerte? Shit! Leandro Villapuerte? Binaba nitong baril at itinawag nito ang mga tauhan. Hindi pa tayo tapos. Buhay niyong mag-ama ang kukunin ko oras na di niyo makita si Bianca. Galit na sigaw nito. Mr. Cheng, usal niya. Dali-dali itong umalis kasama ang mga tauhan nito. Daddy, anong gagawin natin? Wala ito sa plano natin. Wika ni Melissa sa kanya. Iha, ipagpatuloy mo ang pagmamatyag ng Kapitolyo. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Si Louie, sigurado kung may nalalaman ka sa kanya. Malapit siya kay Gobernador. Makibalita ka sa kanya. Bili niya rito. Daddy, natatakot ako ngayon. Ibang aura ni Go, para siyang papatay ng tao. Namumutlang wika nito. Melissa, huwag kang matakot. Hindi kanya paghihinalaan. Nakangising wika niya. Now, be a good girl. Tama lang na mabaliw siya sa kakahanap sa babaeng yun dahil hindi ko siya mapapatawad sa nangyari sa ate Mirasol mo. Galit niyang saad. Hindi siya papayag na hindi magdusa si Gob at nararamdaman niyang malapit na itong magbayad. Tinitigan ni Bianca ang wedding ring niya. Miss na niya ang asawa. Sigurado siyang alalang-alala na ito. Baby ko, miss ko na si daddy mo. Sigurado akong miss na niya rin tayo. Hinihimas niya ang kanyang maumbok na tiyan. Gusto ko na ng shake na gawa ng daddy mo, anak. Naluluhang kausap niya sa anak sa tiyan. Lady Bianca, itong shake niyo. Wika ni Manang Erma. Dala-dala nito ang tumbler na may shake. Ayaw ko, Manang, bigyan mo na lang ninyo ako ng tubig. Isusuka ko lang po yan. Di tumitingin wika niya. Lady Bianca, si Master Rom po mismo ang gumawa nito. Subukan po nyo. Pilit nito at inilapag ang shake sa harapan niya. Kung may kailangan po kayo, pindutin lang nyo ang intercom. Nakangiting wika nito. Salamat po, Manang. Naluluhang wika niya. Tinikman niya ang shake. Kale, carrots, and broccoli shake.
Inaasahan niyang susuka siya, pero hindi. Saglit lang ay naubos niya ito at gumaan ang pakiramdam niya. Baby, gusto mo rin ba? Ang sarap din pala gumawa ng shake ng Tito Benji mo. Natatawang kausap niya sa kanyang tiyan. Master, pukaw ni Albert kay Room. I'm crazy, Albert. Am I? Anya rito. Hindi, Master. You just love your sister. Nakangiting wika niyo nito sa kanya. Did you send to this record? Tanong niya. Kanina pa, Master. Tugon nito. Salamat, Albert. Nakangiting wika niya. Habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nakangiting mukha ng kanyang kapatid. Habang hinahaplos nito ang tiyan. Just hang on, baby sis. It will be okay soon. Mahinang bulong niya. Kuya, how are you? Tanong ni Ezekiel kay Brian. I'm okay. I miss her. Malimig niyang wika sa kapatid. Nasa control room siya. Araw-araw ay pinapanood niya ang video ng asawa. Nananatili siyang kalmado kapag nakikita niya ang mukha nito. He misses her so much at ang kanilang anak. Araw-araw ay para siyang pinapatay na hindi ito kasama. Nagawa mo na ba ang pinapagawa ko? Tanong niya rito. Yes, kuya. You need to be strong. Makakasama mo din mag-ina mo. Wika nito sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Nandito lang kami, kuya. Dagdag nito. Gracias, Ezekiel. Malungkot niyang tugon rito. Maya-maya ay siya namang pasok ng ibang mga kapatid niya. Maging si Luke na kasama ni Sophia. Kuya, papunta na si Roy. Wika ni Kyle. Tumawag din si Raul. He's helping as well. Magsabi lang daw tayo. Hayag naman ni Miguel. Race is coming home tomorrow. Nasit na niya kuya yung binilin mo. That brat won't stop complaining. Tawang-tawang sabi ni Essex. Well, he is the only one available kaya wala siyang choice. Ani ni Deji. Kuya, kumain ka muna. Huwag mong pababayaan sarili mo. Wika ni Sophia sa kanya. This is my fault. I should handle Mayor Lorenzo long time ago. Anya. Kuya, hindi ikaw ang may kasalanan. Baliw si Marcel sa'yo. And her father's the same. Blinded by his egoistic revenge. Saan naman ni Kyle? Bro, don't be hard on yourself. I'm sure Bianca will be safe. Singit ni Luke. Hindi ako matatahimik. Damn. Bianca is pregnant with my child. The more I think na delikado ang pagbubuntis ng asawa ko, the more na di ako matatahimik. Frustrated na wika nito. My wife's amnesia is getting worse. Paano kung di niya ako makilala? Dagdag niya. Kuya, ang pusong nagmamahal ay di nakakalimot. Wika ni Sophia. Wow, Ate Sophie, ang lalim nun ah. Nakangising wika ni Essex. Ouch, kuya naman. Himas nito ng ulong nasasaktan. Binatukan ito ni DJ. Shut up. Saway naman ni Miguel dito. Susumbong ko kayo kay mama. Inaaway niyo ako. Asar nito sa mga kapatid. Akmang babatukan uli ni DJ nang dali-dali itong lumabas ng control room. Kahit kailan talagang kulit. Iling na wika ni Sophia patungkol kay Essex. Kulang kasi sa buwan. Natatawang wika naman ni Kyle. Kuya, baka nakakalimutan nyo. Kambal kami. Para na rin sinabi niyong kulang-kulang ako. Nakasimangot na wika ni Ezekiel. Natatawa si Brian. Alam niyang pinapagaan lang ng mga kapatid ang sitwasyon niya. Kita sa mga mata ng mga ito ang pag-aalala para sa kanya. Well, it worked. You laugh. Nakasilip na wika ni Essex. Nagtawanan silang lahat. Shut up, brat, Anya. Roy, anong balita? Tanong niya sa kaibigan. Brian, okay nang lahat. All the players are in place. Anito, great. It's time to face Mayor Lorenzo. Usal niya. San, tawag ng kanyang papa. Papa, huwag niyo akong pigilan. Nakikiusap ako. Kailangan gawin ko ito. Pagsusumamo nito sa kanyang papa. Tutol ang kanyang ama sa pakikipagkita niya kay Mayor Lorenzo. Son, we are just worried about you. Wika na kanyang mama.
Mama, kung di ko gagawin to, ipapahamak niya ang asawa ko. I need my wife. I'm going to insane. Madiin niyang wika habang pinipigilan niyang maluha, habang kausap ang kanyang mga magulang. Oh, Brian, usal na kanyang mama. Okay, son, do it. Roy, I trust you. If anything goes wrong, kill everyone. If you have to. Napabaling siya ng tingin sa kanyang papa. Leandro, gulat na wika ng kanyang mama. Yes, tito, makakaasa po kayo. Tugon ni Roy sa kanyang ama. Tinanguan ito ng kanyang papa. Salamat papa, mahinang usal niya. Nilapitan siya ng kanyang ina at niyakap. Be safe son, wika nito. Tumango siya sa mga magulang. Hindi pa natin tatawagan si Rom. Where is he anyway? Tanong ni Roy. I really don't know where he is. Di ko pa siya nakakausap about my wife. Anya, damn bro, that's his sister. He will go nuts. Anito, alam ko, I'll take care of it later. Wika niya at binitbit niya ang duffel bag niya. Let's end this. Wika niya sa kaibigan na tinanguan nito. Master, the Chengs are already in the warehouse. Hayag ni Albert kay Rom. Albert, if anything goes wrong, I want you to call Tito Leandro. Seryosong wika niya. Master, nag-aalalang wika ni Albert kay Rom. Thank you, Albert. Binalingan niya si Manang Erma. Iniwan ko ang 4 na mahuhusay na assassin ng organization. Ikaw nang bahala sa kapatid ko, Manang. Bili niya rito. Iho, huwag kang magsalita ng ganyan. Para kang namamaalam na. Tarantang wika nito sa kanya. Si Manang Erma ang nag-alaga sa kanya simula nang hawakan niya ang underground organization. I need to secure Bianca's safety and her position in the organization. Anya, anong sabi mo, kuya? Napabaling siya na marinig ang nanginginig na tinig ng kapatid. Baby sis, usal niya. Kuya, tell me what's happening. Mandiing tanong nito sa kanya. Nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Baby sis, I have to go and take care of something. Really important. I will come back as soon as I can. Masuyong tugon niya kay Bianca. Hinagkan niya ang kapatid sa noo. Bakas ang alinlangan sa mukha ng kapatid. Pero tumango ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Naninikip ang dibdib niya na binubulungan niya ito. Kuya, mangako ka sa akin na babalik ka kahit anong mangyari. Natatakot ako kung alam mo lang. May nililihim ka sa akin, alam ko. Bianca, usal niya. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Kuya, pinky swear ha. Anito? Baby sis. Nabasag ang tinig niya at namumuo ang luha sa mga mata nito. Pinky swear, sagot niya. Sinundan ni Bianca ang tingin ang kanyang kapatid. Dalawang pinakaimportanteng tao ang labis na nagpapakaba sa kanya. Alam niya ang balak nito at di siya papayag na papahamak sino man kay Brian at kay Kuya Benji niya. Manang Erma, alam kong tapat kayo sa kapatid ko, pero kailangan ko ng tulong niyo. Ngayon, Anya, Lady Bianca, usal nito. Papuntahin niyo sa garden ang 4 na assassin na iniwan ni Kuya. Utos niya rito. Paano niyo? Takang tanong nito. Manang, pawala lang ang memorya ko pero hindi ako tanga. Gawin niyo ang hinihiling ko. Hindi ito utos kundi pakiusap. Kung mahalaga ang kapatid ko sa inyo, tutulungan niyo ako sa plano ko. Malamig niyang wika sabay talikod sa matanda. Manang Irma, pakisabi sa taong nagdadala ng shake na gawa ng asawa ko na sumunod kailangan ko siyang makausap. Di lumiling ang wika niya at muling naglakad papunta sa garden. Naluluhang sinundan ni Manang Irma si Bianca. Beatrice, mahal kong kaibigan, ikaw na ikaw ang nakikita ko sa mga mata ng anak mo. Mahina niyang bulong sa sarili. Pinunasan niyang luha at hinamig niya ang kanyang sarili. Iho, alam na niyang narinig mo ang sinasabi ni Lady Bianca. Anya, sa binatang tumabi sa kanya at masuyong nakatingin kay Bianca. Paano niya nalaman? Lagot ako kay Kuya Brian at Rom nito. Kakamot-kamot na wika nito. Iho, narinig mo, hindi tanga si Lady Bianca. Sige na, Ezekiel, sundin mo na siya, ihanda mong sarili mo. Iho,
Ibang babae ang nakikita ko sa kanya. Kaya mag-ingat ka sa paliwanag mo, wika niya sa binata. Yes, Manang Irma, a stubborn, scary woman and Kuya Brian will kill me. Bumuntong hininga ito na tinawanan niya. How did you know? Bungad kay Bianca ni Ezekiel. Xavier, alam ko na asawa ko ang gumagawa ng shake na araw-araw mong dinadala rito. Tinaasan niya ito ng kilay. Wala namang nakakakita sa akin Si Manang Irma lang naman ang pumupunta sa pantalan. Isa pa, we made sure na nasa room ka para di mo marinig ang tunog ng chopper. Nagtatakang tanong nito sa kanya. Alam mo bang walang ibang shake ang tinatanggap ng tiyan ko maliban sa gawa ng asawa ko? Isa pa, kilala ko si Kuya Benji. Walang talent yun. Basta may kinalaman sa pagkain o kahit na anong recipe pa yan. Anya, wow, that's so cool. Kaya lang bakit di mo agad kami binuking? Tanong nito. Your brother is an impatient man. May lapses sa memory ko pero kilala ko na ang asawa ko kahit pa paano. Alam kong di niya kami matitiis ng baby namin. Dumating siya kagabi sa room ko. Nakangiting wika niya. What? Laglag ang balikat na bulalas nito na ikinatawa niya. Naramdaman ni Bianca ang paglundo ng kama. Nagpanggap siyang tulog at hinintay ang gagawin ng taong umupo sa kanyang tabi. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at masuyong kinintalan siya ng halik. Gustong gusto na niyang dumilat para kumprontahin ang asawa pero nagpigil siya at hinintay ang gagawin nito. Naramdaman niya ang pagtayo nito. Maya-maya ay humiga ito at masuyo siyang niyakap. Mi querida, I'm sorry. I can be with you and our baby pero pangako, aayusin ko ang lahat at magkakasama na rin tayo. Mahinang bulong nito. Ti amo, mi querida. Anito, kung ang ibig sabihin niyan ay almahal mo ko, mas mahal na mahal kita. Wika niya kasabay ng pagdilat ng mga mata niya na ikinagulat nito. You're awake? Wika nito. Wait, you love me? Di makapaniwalang wika nito. Oo, Gob, mahal na kita. Nakangiting wika niya. Kanina pa ako gising, hagikik na sagot niya. I miss you so much, mi querida. Hindi ko napigilang hindi kayo punta ni baby. Okay ka ba? Di ka ba nahirapan? Teka, how's your session with Dr. Richardson? Mahal mo ba talaga ako? Hindi ba ito panaginip? Sunod-sunod na tanong nito. Yumakap siya sa asawa. Hinahaplos niya ang balikat nito habang nakasandig siya sa dibdib nito. Oo, Gob, mahal kita sobra. Hagik-hik niyang wika rito. Nung unang araw ko dito, nagtataka na ako kung bakit kalmado lang si Kuya at parang iniiwasan ako kasi isang beses lang niya ako pinupuntahan ng araw na yun. Anya, natawa siya nang maalala kung paano niya nalalaman lagi noong mga bata sila kapag may lihim ito. Si Kuya pag may tinatago, umiiwas sa akin yun. Hindi makatingin ng diretso at saka namumulang tenga nun. Tapos sabi ni Manang Irma, si Kuya ang gumagawa ng shake namin ni baby. Imposible yun kasi tamad si Kuya sa paghahanda ng kahit anong pagkain. Gusto niya, finished product agad. Natatawang wika niya sa asawa. Pinapahatid ko kay Ezekiel dito. Gusto ko nang magpakita sa iyo kaya lang baka makahalata ang mga nagtatangka sa buhay mo. Ginawa namin to ni Rom to keep you safe. Hayag nito. Tiningala niya ang asawa. Naiintindihan ko naman. Nakangiting wika niya. Brian, sino si Mirasol? Tanong niya. At umupo siya at ganun din ang asawa. Hinagkan niya ang kanyang noo. Mi querida, si Mirasol ay anak ni Mayor Lorenzo. Pumuntong hininga ito. Siya yung kumausap sa akin sa plaza. Sinabi ni Kuya na naghihiganti ito sa'yo. Anya rito. Tumango ito. Pinasundan kita for your safety. Nirecord ni Roy ang conversation nyo ng araw na yun. Kaya nalaman ko na hindi niya ako titigilan. Si Mirasol ay dating staff ng campaign ko nung vice governor pa lang ako. She is wild, spoiled brat at hayagan niyang sinasabi na mahal niya ako. Before the election day, Talia and I get married. Sabel wedding. Masuyo siyang tinitigan ito. She went crazy. She harassed me and Talia.
Everyday, inaabangan niya ako sa Kapitolyo. Pinamamalita na may lihim kaming relasyon. Lagi kaming nag-aaway ni Talia. Mi querida, I swear to God, ni dulo ng buhok niya, hindi ko hinahawakan. I filed a temporary restraining order laban sa kanya. Kinausap ko si Mayor pero kahit siya ay paniwalang paniwala na may relasyon kami ni Mirasol at niloko ko ito. I resigned from my position as Vice Governor to get away from her at para matahimik ang pagsasama namin ni Talia that time. Hayag nito na ikinasinghap niya. Oh Brian, hinaplos niya ang pisngi nito. Me and Talia went to live in Madrid for a year and Grandpa convinced me not to run away from public service. It's my duty to serve.